So magandang umaga po sa lahat. At ang una po natin pag-uusapan ay patungkol po doon sa bill na kung saan yung pong death penalty ay hindi pa pala. Kala ko sila sa Congress tayo dahil puro na. Ano po ang ating pinag-uusapan yung series na naman nagdaan? Ano po ang ating topic? Prayer and fasting. The main reason kaya po natin tinuturo yung prayer and fasting, upang sa ganon, hindi lang po ma-apply sa bawat sa atin, makita natin gaano ka-effective itong prayer and fasting sa ating po pagiging Christian life. Yan po yung ating pong topic, prayer and fasting. At yan po ay kinuha natin yung verse sa Matthew 17, yan lang po muna. Yung verse 20. Ang sabi po dyan, and Jesus said to them, because of your unbelief, for truly I say to you, if you have a faith as a grain of mustard seed, alam natin ito you shall say to this mountain, remove hence to yonder place. Yung ginamit pong yonder dyan para pong lilipat. And it shall remove, and nothing shall be impossible to you. When we talk about faith, ito yung madalas natin ginagamit. It's a mustard seed. At ang sabi po dyan, marami pong nag-aaral ng mga Biblia, it is a literally meaning that mountain can move because of your faith. Ganun po kalakas yung ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. But despite ng ating pong great faith, strong faith, excessive faith, ano man yung tawagin nating faith, may kulang po dyan. So ito pinakita ng ating Panginoon na bagamat malaking pananampalataya mo, it doesn't mean that you accomplish everything. Sapagkat yung sumunod na verse, ang sabi po dyan, however, meron kang great faith, meron kang mountain-moving faith, however, this kind goes not out by prayer and fasting. Mangyayari lamang ito, not because of your great faith, yung mountain-moving faith mo, but because of prayer and fasting. Pinatunayan ng Lord, dito sa verse na ito, kung gaano importante yung prayer and fasting. There are some things that happen to us that cannot be achieved o mawawala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. It is only through prayer and fasting. So pinag-aralan po natin, marami tayong pag-aaral patungkol sa faith. Ngayon pinag-aaralan po natin yung prayer and fasting upang sa ganun yung mountain moving faith mo plus yung prayer and fasting mo, sampalulugar ang kaaway. Wala siyang place para matalo bawat sa atin. So prayer and fasting po ang ating pong binalik ko lang po sa introduction. So hinati po natin yan, the prayer and fasting. Natalakay na po natin yung pong dalawang klase ng prayer. Ito po ay prayer, sa-summarize lang po natin. Marami pong slide ito. I hope matapos po natin ng 30 minutes so that we can have 15 minutes na discussion sa question and answer. Right now it is 10 o'clock or 10:03. Let us see that now we can finish by 10:30. Ang unang pong prayer na pinag-aralan po natin, at tinuro po ng panlingkod po nyo, is about personal. Sa personal devotion prayer. Ang tinuro po ni Ate Irene, yung pong pangalawa is intercession. Sa intercession po, may dalawa po yan. Para po sa hindi po nakaabot. Tapos na po tayo sa personal. Ang tinuro po sa intercession is supplication and petition. Yung pinunuro ni Ate Irene, na kung saan, pinakita po niya, where you are not requesting God, hindi ka nakikiusap. You're just claiming what He promised to you. Hindi po masama po yun. Hindi mo dinidikta ng Diyos. Hindi mo siya nilalagay sa box. But you keep on reminding Him, Lord, ito pinangako mo sa akin at hindi ka sinungaling. Dapat itong gawin mo sa akin. Kasi yung pinakalo po ng ating Panginoon gusto niya nire-remind lang po siya. Marami po mga propeta ang nag-remind sa ating pong Panginoon. So hindi po yan, hindi mo yan kinukuban o hindi mo siya ino-order, hindi mo siya pinangungunahan, but you just only reminding God sa mga promise niya. At ang uli po natin pag-uusapan na prayer, dito po tayo tututok sapagkat ito po ay isa pa sa mahalaga. At ginagawa na po ito sa prayer meeting Kung nakaka-attend kayo ng prayer meeting, maliwanag po ito sa pag-aaral. May konti lang po idadagdag, but mostly, pinag-uusapan po namin sa prayer meeting. Spiritual warfare. Sa prayer of spiritual warfare. So, isa-summarize lang po natin. When we talk about personal prayer, we talk about family relationship. The father and son. Para bang nakikisuyo, nakikilambing ka sa tatay mo. Tay, ito naman. That's a personal prayer. At yung tinuro po ni Ate Irene, na yung namamagitan, nag-intercess at kiniklaim sa about servanthood. Pag naglilingkod ka sa ating Panginoon, definitely, He will grant whatever you wish. Not only for you,
even to your extended families, even sa mga kakilala sa trabaho po natin. That's servanthood. But when we talk about spiritual warfare, we talk about sonship. Anong kahalagaan ng sonship? No, sinabi po just John chapter 1 verse 12. But as many receive Him, to them He gave the power to become the Son of God. Sometimes yung pagiging Son of God, pag sinabi natin, anak ako ng Diyos hindi mo masyadong maipaliwanag o hindi mo masyadong mag-grasp, ano ba yung pribilehiyo na pagiging anak ng Diyos? Son of God, yung sonship. At yan po ang ating pong i-discuss. Before we continue sa ating pong verse, nung tayo ay bata pa, no? About 6 years old, siguro mga around 10 years ago siguro yan. Bakit? Ha? Let's say 15 years ago, yung bata pa tayo. Ano madalas yung panakot sa atin ng mga magulang natin? Palo. Palo? Ano pa yun? Pag hindi ka pinapalo? Lambawan. Ha? Palamba? Bumbay. Bumbay. Uli. Marami po yan But mostly, ang pinapanakot sa atin ng ating pong mga magulang para mag-behave tayo ay mga maligno, aswang, para matulog ka na, umuwi ka na ng bahay, sige ka, aabutan ka ng maligno dyan, aabutan ka ng tikbalang dyan. Sino po nakaranas, especially sa mga provinces? No? Marami tayong nakaranas niyan. Kung ano pa, meron pa nasugatan ka, yung kanin, no? Lalabas ang pare. Yun ang pananakot nung araw, nung mga bata pa tayo. Maraming siguro dinabutan ng mga kabataan natin na katulad namin. Pero hindi nyo ba alam meron yung impact sa society? Until this day, pagka nakakapakinig ng mga multo, aswang, tigbalang, yung ating mga anak, nagkakaroon sila ng fear. Nangangahulugan, yung ipinamana sa atin ng ating magulang, hanggang ngayon, may epekto yan. Napakalalim ng culture and tradition yan sa Pilipinas. Until these days, some other Christian, I mean Christian, they still believe to sa mga aswang. They still believe to mga tikbalang. Ako po, hanggang hindi po ako nakakita tikbalang. Hindi mo possess, nakaranas po ako. Pero yung mga tikbalang, hindi ko pa nakikita. Hinahanap ko nga minsan sa probinsya, hindi magpakita. Ewan ko bakit hindi magpakita yung tikbalang. Kaya ko po na-open po yan, kasi, yung spiritual battle, somehow nakaka-affect dun sa ating nakalakihan. Pag nabanggit yung aswang, takot na takot tayo. We're supposed to be yung aswang, takot sa atin, tayong natatakot. Until this day, pag nakapanood ka ng mga horror movies, pag nag-iisa ka, parang merong kubilsa. Parang may tumawag sa akin, Bernard. Parang gano'n nararamdaman mo, at nagkakaroon ka ng pagkatakot. Supposed to be, hindi dapat yan ang experience natin. Kasi nga, merong spiritual battle. Hindi lang po sa spiritual. Sila po dito madalas sa current event na magbasa. Ako po, galing ko every morning, nagka-current event po ako. Sinusubaybayan ko po yung history. Kasi mayroon ko nalaman ito doon sa second coming. Yung pa nangyayari sa Korea, North Korea, na napakalaki ng kanyang hindi po, sabi nga, kung pag-uusapan lang natin ng Syria at yung Iraq, huwag kang kabahan dyan. Kasi itong bansang ito, they are not nuclear capabilities. Pero ang North Korea, napakalakas na ng kanilang weapons. Meron silang nuclear weapon. Kaya sabi nila, yung Syria, sige, tirahin mo, walang problema. Kasi walang nuclear weapon yan. Pero ang Korea, mag-iingat ka. Kasi meron niyang nuclear bomb. At lately, ang sabi nila, meron kami nuclear bomb that can reach yung US mainland. Imagine po niyo, ganun kalayo ang aabutin po nito. At imagine po ninyo kung ano mangyayari just in case na magkaroon ng gera. Pag nakakapakinig tayo, natatakot tayo, paano Pilipinas, baka madamay kami. Meron kang fear. Ito ay literal ng gera. Pero pagdating sa spiritual battle, meron din literal. O meron din spiritual na fear na nangyayari po. Yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo hindi makausad. At yung papag-uusapan po natin, spiritual warfare. Paano po yan? Kasi meron po tayong verse nang sabi po dyan, Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Tayo Kristiyano, we're not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So tayo hindi nakikipaggera physically. Meron daw principalities, pag sinabi ng principalities, authority. Who is the author of yourself? Sino ang merong akda? Sino ang dapat masunod
sa bawat buhay po ninyo. That's principalities. Yun ang ginigera po natin. Kaya sometimes nag-iisip po, bakit na lagi ako nangyayari ganito? Because you are not the ruler of yourself. Hindi lang Diyos ang nag-ruler sa iyo, kundi yung darkness. Kaya nangyayari, natatalo po tayo. Meron po dyan against power, against spiritual wickedness of high places. At ang sabi po 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, for though we walk in the flesh, nasa laman pa tayo, buhay tayo, we do not war after the flesh. Hindi nga nakikipaggera sa flesh. Bakit? Ang problema, makikita po natin, ang flesh kasi mayroon siyang purpose lang. Kung anong purpose niya, yun ang ginagawa niya. Kung baga sa ano, hindi siya lumalabas to sa limit niya. Kaya sabi niya, huwag mong ganahin yung flesh mo. Yung flesh mo kasi, ginagamit lang yan. Ang ganahin mo, yung gumagamit doon sa flesh mo. Kaya nga, we're not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God for the pulling down of strongholds. Pinaliwanag na po natin yan. Casting down imaginations and heavy high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Sino rito may mga long outstanding sa prayer? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Ako po marami na. Siguro more than 15 years sa long standing. Until my whole family, yung mother ko po nakakilala, but yung ibang kapatid ko hindi pa nakakilala. Until this day, that's my long outstanding prayer. At kayo din marami yan. No? Sa trabaho, maaaring na-pressure kayo sa pamilya, meron kayong pinag-aawayan na hindi niya masolve-solve, or marami pang parte yan. That's a long outstanding prayer. You keep on praying. You keep on praying, pero it seems na hindi dumarating. Parang hindi yata nangyayari. Hindi yata effective yung aking pong prayer. Let us always remember that God always answers prayer. Baka naman ang problema, kapatid, kinakalang isip mo na yung prayer mo. Baka naman doon ka nakatutok sa personal prayer. Baka naman doon ka sa supplication. Baka naman it's about time to shift to a warfare prayer. Dapat makipaggera tayo. Hindi ba effective yung personal? Hindi ba effective yung spiritual, yung supplication? Bakit kailangan pa ng warfare? Kasi kapatid, binigay ng ating Panginoon yung klase ng panalangin in order na magamit natin in a specific situation. Kaya tanggalin natin sa isipan natin na ang prayer is a standard prayer. Hindi po nagbigay ng standard prayer. No? Bagamat ang prayer is prayer, but meron po itong klaseng pananalangin. At inalam po natin nakaraan sa personal, it's about yourself, your relationship, your supplication, it's about claiming yung pong God's reward, at yung pong prayer of warfare, it's about conquering yung atin naman pong area. At yung pong atin pong pag-aaralan. Now, to understand the spiritual battle, we need to begin with acknowledging that we are in a war. Pag hindi mo in-acknowledge na sa gera ka, kapatid, any Christian who are not aware of this daily spiritual battle will always fall into enemy's trap. Kaya madalas kasi nangyayari, palagay ka sa buhay mo, sapagkat yung ating nakaisipan, na once nilanggap mo ating Panginoong Jesus, everything will be okay. Kaya nangyayari, ano yun? Parang may sounds na may bumabaril. Kasi battle nga eh. So kinakailangan, yung mode mo laging nasa warfare. Ano bang pagkakaiba ng mode doon sa bahay at yung mode na nasa gera? Ano pagkakaiba ng dalawa? May pagkakaiba ba? O wala? Malaki. Ano po pagkakaiba? Correct. Pag sa bahay, panood-nood ka lang eh. Kaya minsan sa pagkikip-focus mo sa panonood, sa pag-Facebook mo, hindi mo napapansin kung sino yung dumadaan sa'yo. Diba? Hindi mo nalalaman kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo. Why? Kasi relax mode eh. Pero sa gera, 24 hours naka-open yung kanyang mata. Kasi nga laki ng mata ni... basta may malaki mata. Wala sinasabi pangalan. At yung kanyang mind, napaka-alert niyan. Pakaramdam. Kasi bakit? Anytime, pwede siyang sugurin ng kaaway. At pagka ganun yung isipan, definitely hindi ka pwedeng isahan ng kaaway. Ganoon ang isang Kristiyano. Pag hindi ka naka-battle mode, ang nangyayari tuloy is relax na relax ka, nasa comfort zone ka, madalas tinitira ka. One of these days, magigising ka na lang, tama na naman problema. Why? Because you allow your enemies na atakihin ka. Wala ka doon sa pinaka-battle mode. Pag nasa battle mode ka, papunta pa lang yung kaaway mo,
nahuhuli mo na, ops, sandali, hindi ka uubra. Alam kong plano mo, alam mo kagad, nagkakaroon kagad siya ng, prevention. Sabi nga doon, prevention is better than cure. Pag may problema ka na, tsaka mo sinusod. Well, in fact, pwede ka naman mawala ng problema. Hindi ko sabi na, mawala ng problema, ma-avoid mo yung problema malaki kung nasa battle mode ka. At yun ang ating pag-aaralan sa oras na ito upang sa gano'n ay makita po natin. Yeah. Aside from knowing we are in warfare, alam mo lang yung gera mo, we fought on different fronts. Iba-ibang klase po yan. For different reasons and varying degrees of intensity. Pag nagtagumpay ka dito, that's it, tapos na laban. Hindi po. Iba-ibang klase po yung laki ng problema na dumarating. Walang kakabay po nagtuturo po yan. Pag nagpasan mo yung ganito kalaki problema, darating ang i-increase yan, i-increase ng i-increase, until such time na sinabi po ng Lord na from glory to glory. Gusto po natin po, Panginoon. So we need to know, it's not only to need to know that we are in war, but also we have to identify yung klase ng problema ang dumating sa atin. Pag hindi mo na-identify yan, you cannot battle. Hindi mo alam paano mo gagarahin, paano mo susulpuin yung kano mo. Kaya minsan kasi, nangyayari, yung problema ang dumarating is different in forms, pareho lang method ang ginagamit po niyo. Kaya hindi pa nagiging effective. Kaya na tinuturo ng Lord kung paano tayo magpe-pray in every situation na particular prayer ang dapat po natin gamitin. We have to bring our battle in proper place and time because one mistake, our enemies will take advantage on us. Pag nagkamali ka ng prayer, tatawanan ka lang ng kaaway. Sandali, hindi mo lang. Sino po rito ang nakabasa ang nakabasa na ang ating Panginoon nire-rebuke niya yung spirit in a particular name. Hindi niya sinabi, kahit anong spirito ka, lumayas ka. Hindi ganoon. Kasi ina-identify niya. Ang problema natin, at ang ibig natin spiritual battle, dapat ina-identify mo. Hindi pwede, kaya ang prayer, hindi pwede, Lord, kahit ano na, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede ganoon. Kinakailangan ma-identify mo. Kung meron kang kasalanan, na keep on coming back. At kung meron kang problema na lagi bumabalik sa'yo, then, start identify kung anong problema mo. At doon mo siya dapat atakihin. Ganun na nakikipaglaban. Before we go into war, inaalala mo nila kung kano kalaki yung kanilang problema, kanang kalaban, anong klase ng weapon, anong kainaan, anong kalakasan, upang sa ganon, magkaroon sila ng proper weapon na gagamitin sa ating pong kaaway. So, hindi lang po yan, dapat nagkakaroon tayo ng ma-identify po dapat natin. Bakit po? Itong dapat natin ngayon. Ilalapit ko lang ng konti po yun. Wala po. Ang tao po is a trified being. The spirit, which is the pneuma, the soul, which is the natural man, at yung pong body, which is the carnal. Tatlo po yan. Yung pong spirit, na sinasabi po, siya po yung pinaka-center ng tao. At yung pong natural, o yung ating pong soul, yan po yung in-between ng carnal mind, ng carnal yung ating flesh, at yung ating pong spirit. Bakit ko po pinakita po yan? Before we accept the Lord Jesus Christ, ito po, hindi ito pinamamahayan ng Holy Spirit. But let us always remember, nung nagkasala si Eva at si Adan, this inside, it is a pure thoughts. Hindi po yan nagkasala. Yan ang laman ng tao na kahit kailan, hindi kayang pasukin ng flesh. Bakit po? Bigyan ko po ng example. May mga unbeliever na kung saan marunong mag-pray, marunong maawa, katulad natin. Marunong tumawag sa Diyos, katulad natin. Bagamat wala silang relationship, but they know God. They worship God. In fact, some other person na hindi nakakakilala, mas mahusay pang magpuri kaysa sa atin. Why? Because of this. Intact kasi yan eh. Ano ba nilalaman ng spirit? Yung moral values. Kaya ang tao pinanganak, meron siyang moral values. Kahit di mo siya turuan. Lalabas at lalabas yan. Why? Because of this. Okay? Diyan nakapaloob yung pong lahat ng mabubuting bagay at wala pong kahit isang beses na masama ang nakalagay po dito. Ngayon,
lalabas tayo ngayon dito kasi meron yung yung dividing asunder na binanggit to sa Hebrews. Hebrews chapter 4 verse 12. Yung daw salita ng Diyos ay naghihiwalay between the man or the spirit and the soul. Yung asunder. Ito po yung asunder na naghihiwalay. After po yan, yung ating pong natural man. Yung ating pong pagkatao, yung ating pag-iisip, yung ating pong thoughts, yung ating pong conscience, yung ating pong imagination, yung ating pong affection, yung ating reaction, lahat po yan. At let us always remember, ito po yung kakatulan. Hindi po ito, at hindi po yan. Siya po ang kakatulan. Siya po nag-uudyok dito, at ito po nag-uudyok doon, at ito po magde-decide. Kaya nga napakalaga ng prayer and fasting. Why? Pag nag-prayer and fasting po tayo, pinalalakas mo ito, pinahihina mo yun. Kung sinang mas malakas, siya ang nagpapabail. Kaya napakalaga po ng prayer and fasting. So bakit ko po at ang next po yung carnal, yung sight, smell, ito po yung mga senses. Pag sinabi po natin carnal, it doesn't mean na masama yung ating katawan. Sabi ko kanina, yung katawan natin, magsiserve lang niya kung anong gusto niya. Sabihin ko ano yung purpose niya. Pag sinabi ng katawan natin na kailangan natin kumain, sapagkat lumakas ang ating katawan, yun talaga ang purpose niya. Pero hindi lahat ng ating body ay mabuti ang gusto. May masama yan. Kaya nga mayroong mga illicit na relationship, mga sexual relationship, kasi yan ang purpose ng body. Yun ang pinakano niya. Ngayon, utusan niya lang siya, no? Uy, ano naman ako. Magsandali lang naman makisuyok sa'yo. Ano po yun? Pwede bang makipag-commit ng adultery? Para lang naman mapakibigyan mo ako. Mag-iisip po ito at mag-uudyok po yun. Kaya nga parang merong pelikula yan, left and right. Uy, gawin mo na yan. Sa kanan. So kanan daw yung angel, sa kaliwa daw yung evil spirit. Because of this. Bakit yung po pinakita po ito? Kasi kaya natin pinakita po ito, ang kinoconquer kasi ng Holy Spirit is palabas yan. Ito, inaapektuhan niya. At the same time, maapektuhan po ito. Yung pong kinoconquer po natin. Every day, there is a battle. Sa bawat sa atin. Kasi lust of the flesh eh. You keep on committing adultery. You keep on committing adultery. Why? Kasi nature ko na yan. Wrong. Because pinalalakas mo yung flesh mo at hindi ka nagkakontak ng prayer. Ito para itong nire-recharge so magitan po ng prayer. Hindi, may Holy Spirit na rito eh. Bakit hindi mo malakas yung Holy Spirit? Yung Holy Spirit po yan is just to empower you, pero mangyayari po dito, kinakailangan niya ng recharge. Yung Holy Spirit, in order to move, sabi nga natin rin nung nakarang turo niya, is let your soul allow your Holy Spirit to control your body. Ang problema kasi hindi natin ako-control. Why? Because mahina natin prayer and fasting. Kaya nangyayari po, naghahari yung ating pong carnal mind. Now, the battle ito. Kapatid, na-conquer po natin ito eh. Nakuha natin yung flesh. No? Some of us, maaaring maganda na yung kanyang kalalagayan. But you know what's the problem? We stop there. Tapos na ako eh. Sakop ko na yung teritoryo ko eh. But let us always remember, hindi lang kitang ating Panginoon dyan eh. Yung principle na na-conquer mo na yung body mo, nag-stop ka doon, hindi po tama po yun. Why? Kasi po, meron po kasunod po yan eh. Our best defense is our strong offense. Ang problema, nagkakaroon tayo ng complacent. Pag na-conquer mo na yung body mo, at medyo natitry mo na siya, o nadidiscipline mo na siya, you stop. Pero let us always remember, ang sabi ng Lord, we are more than conqueror. Bakit po binanggit yung more than conqueror? Lagi po dinideclare po yan. Sabi po sa Luke chapter 9, I give you the power to tread on serpent and scorpions and all but the power of the enemy, and nothing shall by means by hurt you. Yung pong serpent na ginamit po dyan, yan yung same principle na ginamit ng Biblia doon sa Adam and Eve. So yung pong principle po doon na yung serpent na sinasabi nilang the greatest liar and manipulation, yun po ang ibinigay ng Lord upang matread po natin yung kanyang serpent. Ito po babasahin ko na. Ang sabi po dyan, we are all things no, in all those things we are more than conqueror through Him, Jesus Christ that love us. What is the difference between the conqueror to more than a conqueror? Ano pagkakaiba po? Kasi magkaibang conqueror at saka na eh.
Bakit hindi po dyan sinabing we are more than a servant? Bakit hindi sinabi po dyan na we are more than a believer? Bakit ginamit po dyan is conqueror? Ano po pagkakaiba ng conqueror sa believer? Ano pagkakaiba ng conqueror doon sa servant? Malaki pa pagkakaiba yan. Ang sabi ng ating Panginoon, you are a more than conqueror. Pag-aaralan pa natin yung conqueror. Not just a warrior. Pag sinabi mong warrior, yung nakikipaglaban is, pag na-accomplish niya isang bagay, that's it, tapos na yon. Yun ang warrior. Pag hindi ka raw warrior, you are a more than conqueror. Magpaliliwanag natin mamaya. Not just a winner. Ang winner kasi, pag na-accomplish na isang bagay sa Olympic, ano ba, sa Olympic, nakakuha siya ng gold, that's it, tapos na yung kanyang goal. Nakagold na ako, maaaring next na Olympic, makagulo nito ako, pero this time, tapos na yung goal ko, kasi winner na ako eh. Ano pagkakaiba ng victor sa conqueror? Ang victor is getting something na napalaw-naw-naon po nyo in that situation. Mayroong isang situation na kailangan manalo. That's victor. After that, maasalama. Tapos na ang laban. Pero ang conqueror, they keep on conquering. Yun ang pagkakaiba niya. Hindi ka na survivor. Na pagka meron kang problema, nanalo ka, thank you very much. Katulad nga nung nabanggit po natin nung kailan, na sabi ko sa inyo, na once nanalo ang Israel, tapos na. Ang sabi ng Lord, hindi pa tapos. May nakatakas eh. Habulin niyo yung nakatakas. At pag napatay, naubos niyo yung nakatakas, that's it. Tapos na yung laban ninyo. Patayong Kristiyano, katulad ng pinakita po natin ng circle, pag na-conquer mo na o na-discipline mo yung sarili mo, nag-stop ka na. You don't like to expand yung iyong territory. Hindi ka ganon. Eh. Ang sabi niya, hindi ka warrior, hindi ka winner, not just a survivor. Much more than merely a conqueror who conquers, you are more than conqueror. It means that you and I get the overwhelming and complete victory. It means that we do not more it means we do not more just to survive the thing, we are triumph over it. Kinakailangan mag-triumph ka. Pag sinabing triumph, completely defeated. Kasi tapos pinakano po yan. Kaya ang tanong natin, what are you battling today? Ano ba ang problema ninyo na hindi makonquer? Yung bang fear? Sino rito walang fear? Pakitaas mong kamay. Yung bang financial stress? Kaya ka nagtatrabaho because you are preparing the future of your children. Doon nakapokus yung kahit hindi man children, yung pamilya mo. Then suddenly, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng financial problem, hindi mo na masyado masuportahan yung pamilya mo, nagkakaroon ka ng stress, financial stress. Why? Because you're putting your life doon sa ganung problema. Kaya pag dumating po yan ang nangyayari po. Family stress. Even our family, ginagamit po yan to stress us. Para ma-stress ka, kadami. No? Ang pagiging magulang po, it is an everlasting. Ano sabi doon? Anong klase ng trabaho? It is, ang pagiging parent. It's a permanent and everlasting, job, o for life, na trabaho po yan. Pero hindi sinabi po doon, ang pagiging pamilya is everlasting na stress. In fact, ang family po nakapagbigay po ng courage yan. Bakit ka nagkakaroon ng problema? Because you intend to focus on your family, not on God. That's a problem. Pagka nag-intend na focus ka na kung pangangailangan ng pamilya mo, pangangailangan mo, that's it. Tapos ka na, kapatid. Kasi pag nagkaroon ng pagkukulang sa pamilya po ninyo, family stress ang lalabas mo niyan. At pag nagkaroon ka ng family stress, maapektuhan ang iyong pong buhay. Yung pinakita kong circle, pinalalakas niyo yung flash ninyo. At pinahihina ninyo yung inyong spirit. And what do you expect? We have a victorious life kung ganun buhay po natin. Family stress. Paingat po tayo dyan. Forgiveness. Hindi ka bang magpatawad? No? You keep on smiling, pero sa puso po ninyo, hindi mo siya mapatawad.
That's also stress. Alam niyo po ba scientifically, ewan po natin ating mga nurse, alam niyo po ba yung forgiveness, unforgiving heart, nakakapagpalubot ng balat po yan? Totoo po ba yan? Kaya pag tinignan yung katabi ninyo at yung kanyang balat ay medyo kulubot na, sabi sa kanya, kapatid, magpatawad ka na. Pag kumukulubot yan. Pero pag yan ay patak na patak, kahit may edad na, katulad namin ni Kuya Eric, nangangahulugan yan ay ang aming forgiveness, lagi po dyan po yan. Hindi kami mapagsatanin ng sama ng loob. Lagi kami nag-open. Mas maganda po yan. No? Hindi lang po maganda sa puso, hindi lang po maganda sa katawan, kundi maganda rin sa mukha po yan. Kaya nagpapaganda po yan, forgiveness. Yan. Jealousy. Madami po yan. Crab mentality. Even in a Christian community. Pag nakita mo umaasenso sa pambira, umaasenso ito nagkakaroon ng jealousy. Nagkakaroon ng pagkaingit. We're supposed to know na bakit ka pinagpapala? Kasi nagpe-prayer fasting ako, maatin ako ng mga ganito Supposed to be ganun, dapat ang encourage mo. Hindi, problema po kasi, nakakaroon ng jealous about usan. At hindi lang po yan, minsan nakakaroon pa ng competition within the churches. Hindi po maganda, hindi po sabi mo hindi maganda yung competition. As long as it will help to build, yung mga kapatid mo, okay po yan. Pero pagdating sa jealousy na, maraming form yan. Maraming form yung jealousy na dapat ingatan po natin. Yung dark secret. Ito mabigat po ito. May mga kasalanan tayo hindi natin kinukumpes sa kapatiran natin. And even to our family. And even to our wife or to your husband. Bakit? Kasi nakakahiya yung kasalanan natin. At dahil sa ganon, kinakain tayo ng ating kasalanan. Hindi mo alam na unti-unti, nagbabago yung attitude po ninyo. Sorry po, nag-30 na po. Talaga pong mahirap. So, yung dark secret, dapat po hindi rin po part po ng ating pumuhayan. Comparison. Huwag may compare kahit sino. Sabi nga ni Kuya Eric, every Christian and every person, it is unique, created by God. Pagkakalikaya, unique yan. Hindi mo pa sabihin na yung isa meron siyang buhok, yung isa wala siyang buhok, yung isa meron siyang pasensya na ko yan. Sample lang po yun, sample lang. Lahat tayo guwapo sa harap ng pakita mga ganito. Dahil inakulong ko lang po doon, never ka magko-compare. Huwag mo sabihin na, alam mo pa ba sa session church na inatinang po namin dati? O maging part po kami. Pagka po, yung isang magtuturo na walang attendee. Kaya tatanong nila sino mo magtuturo ngayon? Sino mo preacher ngayon? Si pastor ganyan. Ay, absent muna ako dyan. Kasi hindi yan katulad ng kasing galing ni pastor na ganyan Kino-compare po natin. But we don't see kung ano yung message na dinideliver po ng tao. Why? Because ang tao kasi nakafocus na doon sa nagsasalita. Hindi na doon sa sinasabi. Diba? Kahit ano pong nature na pagsasabi po yan, boring man siya, you have always listen kung ano yung sinasabi ng tao. Kaya pinito nagsasalita ng word of God. Never to compare. At nakakasira po yan ng isa po iglesia. Minsan, because of the comparison na rinig po ng mga leaders, minsan nagiging para bang ano siya na, madali, ako magsasalita, hindi ako mas galing nito Kaya may problema po tayo sa comparison. Guilt and shame. Ito lagi na sinasabi, nagkasala ka, never condemn yourself. Why? Because God Himself never condemn you. Huwag mong kukondemn. Nagkaroon ka kasi ng condemnation, guilt and shame na abutin po ninyo. Kaya mga kapatiran natin, yung sa kapatid nga, sabi niya, bakit siya ma-attend? Kasi kuya, nahiya na siya Why? Because yung ginawa niya, nagkaroon siya ng guilt, at the same time, nagkaroon siya ng shame, hindi na magpapakita yan. May mga kapatiran na normally pa nagkasala sa isang kapwa kapatiran, shame ang nangyayari niyan. Hindi mo lang magpapakita, palilipas muna ako ng palipas ka ng ilang palipas lang muna ako ng ilang buwan. 10 taon na po, hindi na bumabalik yung kapatid. Why? Kasi kinain na siya ng guilt and shame. Yan ang problema po natin. Insecurity. Marami tayong insecure sa ating pong buhay na siya pong kumakain sa atin. Illness. Yung ating pong mga sakit. No? Lagi natin binabanggit yan, mga kapatid, na kapatid, parang imposible na Yung aking mayoma, malaki na, imposible. Imposible nga. Kasi sinabi mo dineclare mo na imposible. How God can move kung sinabi mo sa sarili mo na imposible? Parang sinabi mo lang, Panginoon, di mo kaya ito Imposible na ito May cancer na ako. May lumapit pong kapatiran dito. They ask him po the prayer meeting na pag-pray pong cancer. Pag sinabi kasi cancer na wala nang imposible. Stage 4 na Kano po sinasabi po? When you read the Word of God, sa Bible po,
lahat ng ginawa ng ating Panginoon po dyan, it is beyond the human o yung pong natural na sense, na norm. Patay na, paano pa binuhay? Scientifically, dinikala, patay. Ilang araw na nga, nabubulok na nga eh. Tinawag lang ang pangalan, bumangon eh. Yan pa kayang cancer mo, buhay ka pa. So yung mga illness po natin, yan ang minsan sira ng ating bad attitude. Madali yung temperamental, nagagalit ka agad, nagsisigaw ka agad. Ako po may galing ganyan sa aking mga anak noong araw. I hope na nababawasan po yun. Kasi pagka nag-ano ako, pre-break out ako pagka yun, hindi ko nakukuha yung gusto ko sa aking mga anak. It's a bad attitude. Depression. No? Nagsisimula sa maliit na problema, pinalalaki, hindi po na. Yung nga sabi ko nung kailan, diba? Pag hindi mo na identify kung anong problema mo, definitely it will go somewhere sa bawat buhay po natin. At hindi mo na mamalayan, kinain ka na ng problema mo. Supposed to be, ikaw yung nagtatrample sa problema mo. Ang nangyari, hindi mo may trample because nakita mo yung kakulangan mo. Yung pong pagiging problema natin is iginapang natin o itinayo natin rather than we focus kung sa laki ng ating pong Diyos. Sa mga manalangin po yan. Marami pa po yan. Hindi po yan lang po. Marami ang nagiging problema, worry ng lahat po ng tao. But you have to remember, you are a more than conqueror and God said, you conquered all these things. That's a more than conqueror. You never stop. You keep on expanding yung ipong territory. Huwag kang hihinto. Na-conquer mo isang bagay nito. Stop ka na. No. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon that you are more than conqueror sapagkat may purpose yung conqueror. Wala, hindi ka tayo tawagin conqueror unless may ikaw-conquer ka. At hindi lang ginamit yung word na conquer dyan. Ang sabi, more than conqueror. More than a winner. More than a warrior. Lahat po yan, puro more than ang ginamit ng ating pong Panginoon. Why? Because you are called by God to conquer lahat ng aspeto ng buhay mo at the same time to expand yung iyong territory. Bisa po natin ng konti. It means the thing that was formed against you, you become the things that works for you. Yung pinakita ko lahat ng problema, binabato sa'yo, yun ang gagamitin mo upang magtagumpay ka. That's a more than conqueror. Lahat ng ibinato ng kaaway, ipinana ng kaaway, panain mo, gagamitin ko yan at ibabalik ko sa'yo. That's more than conqueror. Pagka nakakita ka ng Kristiyanong lulugo-lugo, tapikin mo, Brad, sister, you are more than conqueror. Babanggitin mo lang, every morning yung dinideclare ko sa akin itong mga anak, Lord, I am a more than conqueror. It means ba that you are lying because nakakasala ka? No, I'm not lying. Why? Because yung temporary na nasan ko na pagkatalo ko, dinideclare ko, i-align ko sa kagustuhan ng ating Panginoon. Anong gusto ng Panginoon? That you are a more than conqueror. Yung nasabi ng Lord, hindi naman ako nagsabi nun. Hindi ko sinasabi sa sarili ko. Hindi natin sinasabi ito upang sa ganon, i-deny natin yung fact. Meron pong fact. Anong fact natin? Nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon tayo ng maraming depression. Nagkakaroon tayo ng stress. Nagkakaroon tayo ng... Wala po natin, hindi po na dinideny po yan. But that's only a temporary. Tell it to yourself. Lord, I am more than conqueror. Bernard, I am more than conqueror. By what? By who? The Lord said that I am more than conqueror. And definitely, it will sink into your heart. At makikita po ninyo, pagbabago po mararanasan po natin. Kaya lahat po yan dapat gamitin po natin for our own victory. Indeed, the very thing that was meant to take you down, yung mga bagay na gusto kay baksak, can be the very thing that sets you free. Lahat po yan pwede natin gamitin upang sa ganun makalaya tayo at magkaroon tayo ng victorious life. Why worry when you can pray? Yan ang lagi na sinasabi. Bakit ka mag-worry? Samantala pwede madali sa panalangin. Anong challenge? Start expanding your territory. Huwag ka makontento sa sarili mo. Anong territory mo? Your family is your territory. Until this day, your family, they don't have, wala siyang buhay na walang gan. They don't have the right relationship. Why you stop? Expand mo. Ito, depend mo. Lord, ang sabi mo sa Acts chapter 16 verse 31, if I receive you as a personal Savior, me and my family will have eternal life. Hindi ako nagsabi niyan. Ikaw, Lord, ang nagsabi. Sinabi mo sa guard, lahat ng tatanggap sa iyo, maliligtas
at maliligtas 10 ng kanya pong pamilya. Then why cannot claim it? That's also your territory. Yung trabaho mo, territory mo yan eh. Inaapi ka ng amo mo. Bakit ka inaapi? One time po sabi ng aking amo, hindi mo ako kilala. Anytime pwede kita patanggal. Sabi ng amin pong amo, kasi siya pinagkatiwalaan eh. Yung amin pong boss, umalis, pinalit siya bilang acting na may-ari ng pong kumpanya. Nagkaroon kami ng conflict. Sobra na kasi. Kaya sabi sa kanya, now if you don't want me to continue sa aking trabaho, you can set me free. Pwede mo akong palayain. Pwede mo akong alis sa trabaho mo. Sabi sa kanya gano'n, yes, pwede kita patanggal. Hindi mo ba ako kilala dito? Akong pinakamalakas dito. Nung nasalita siya nun, then I start talking. Hindi mo ako kilala, sir. Sabi ba, sino ko ba? I am a son of God. And God cannot, sabi sa kanya, hindi ako pwede alisin dito unless God can move me sa trabaho na ito. Nagtawa lang po siya eh. After a few months, tinanggal po yung akin po, boss. Tanggal. May alos siya pinakamakapangyarihan doon eh. Why? Because you declare. Declare sonship. Yung pribilehiyo mo, sa mundong ito, even Saudi Arabia, mga kapatid, it's belong to the Lord. Bakit mo siya i-withhold yung mga ano natin? Kaya nga minsan yung mga trabaho, minsan nagkaroon po ng recession, yung iba nagkaroon po ng pag-aalala na matanggal sa trabaho. Then declare, walang pwede magtanggal sa akin to. Even God, remove me in this position sa trabaho na ito, He will give me more and better works. May pagkalasa. That's declaration. That's a more than conqueror. Ay, nahantaltaan mo na, ako nagle-layoff na ito. Paano kay pamilya ko? Paano yung anak ko? Marami ka nang iniisip. Worry, stress, it will go to depression. Why? Because you don't know how to deal with problema. O problema natin. It means that, pag-expand natin, personal prayer, petition, prayer of warfare. Start doing all this prayer. Prayer pa lang po pinag-uusapan natin, kapatid. If you plus yung pong ating pong fasting, tingnan po niyo gano'ng powerful po yan. Prayer and fasting. Before we end, gusto ko lang pong banggitin ito, para lang po assurance sa bawat sa atin that God really give us a victorious life and more than conqueror. Ano meaning ng Jehovah Jireh? The Lord will provide. Makikita po natin sa Genesis chapter 2 verse 14. Ito pa mga pangawakan po ninyo. If you don't have nothing, gusto mo, Lord, you are my Jehovah Jireh, you will provide all my needs. Ano gagawin ng Diyos? Yes, I will provide all your needs. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Exodus 15 verse 26. So anong sakit ang nasa? When God said that every knee shall bow sa ating pong Panginoon, hindi po lamang po pangalan ng taong binabanggit po doon. Banggitin nyo lahat. Yung pong yung pong ating pong sakit, may pangalan po ba yan? Pag may pangalan yung sakit po ninyo, it will bow down sa ating pong Panginoon. Then bakit hindi ka makapag-claim? Pag nag-claim to, Lord, meron po kasi akong sakit sa buto. Baka pwede naman po, pagalingin niyo po ako. Hindi mo sinabi, Lord, na baka pagalingin ka. At ang sabi ng ating po Panginoon, normally, bago natin ituloy po yan, at sisingit ko lang, konti-konti lang po. Pag nagsasuffer po tayo sa problema po natin, don't think na part ng buhay po natin po yun. Walang sinabi ang ating Lord na anak, pag tumanggap ka sa akin, magsasuffer ka. Pero sinabi po, for a while, magkakaroon ka ng suffering. Ito lang po yun. Pero sabi po natin, Panginoon, binigyan ka ng buhay na kaaya-aya. Kaya huwag niyo tatanggapin po yan. Never accept na kayo po ay tao lamang. Tao. Jehovah Nissi, ano po yung sabi niyan? The Lord is our banner. It means the Lord is our victory. Pag sinabi mong, Lord, you are our banner, it means the Lord is our victory. Kinukuha ko na yung mga verse. Jehovah Makadesh. Ano yung sabi po niyan? Jehovah Makadesh. Ha? Wala na. Kasi po, the Lord who sanctifies. It is God who sanctifies us. Basta Leviticus po yan. Jehovah Shalom. Yeah, see? Kaya dapat meron tayong peace. Peace of mind, peace of soul. Lahat po yan may peace. Kaya pag hindi kayo marunong umiti, wala kayong peace. Wala kayong Jehovah Shalom. The Lord is our peace. Jehovah Tzidkanu. The Lord our righteousness. Kaya nga sabi natin, hindi tayo is an imputed righteousness. Nasa Jeremiah po yan.
Jehovah Rohi. The Lord our Shepherd. Madalas ba yung binabanggit na natin rin? At madalas na dati po binabanggit po namin. Jehovah Shammah. The Lord is there. He never leave us. At ang muli-muli po, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Marami po ang pangalan ng ating Panginoon. These are all few names that you can claim. If you need something, Lord, you are Jehovah Jireh. Philippians chapter 14 po, verse 19, you will supply. Isaiah, sa Isaiah 31 verse 10, sabi po doon, why should I trouble? Why should I worry? The Lord is my God. He is in my right hand. Lahat po yung napakadami po na ipinangako po ng ating Panginoon. Just hold these promises and definitely magkakaroon po ng changes yung ating pong buhay, positive life. Kung meron pa yung tanong at sorry po, naubos po yung oras at try ko talaga pong tapusin na wala tayong Bible study sa ating na Friday. Sino po magdadagdag po? Additional po, information or may mga question po? Maraming hindi mo walang time or kung hindi man nare-realize yung pinag-usapan natin kasi marami kasing busy sa sarili. They're so busy about things na gusto lang nila enjoyin. Kaya even though may mga ganyan tayong mga series ng pag-aaral, after ng pag-aaral, parang nawawala na lang siya. Kaya mahalaga yung talaga nagse-set aside ng time for these things, yung prayer and fasting. Sa ganun, ma-practice siya. Kasi I believe sa isang buwan na yata tayo naka-4 pa. Ano na kayo? Tatlo, tapos na. Or what? More than month, no? I think, Dalawa. 5 weeks. Oh, 5. Imagine, kung knowledge ang pag-uusapan natin, we are full of knowledge about this. Pero it's about time na kung talagang gusto natin yung pinag-aaralan natin, maranasan natin yung power. Kasi this is powerful. Hindi ito yung klase ng mga pag-aaral na maririnig mo sa labas eh. No? Pag nanood ka ng TFC, meron bang ganyan? Tuturo ba ni Boy Abunda yan? No? But of course not. Kasi yung kasi kinagigiliwan ng tao na wala namang power na binibigay, wala namang blessings na kaakibat, and yet, doon sila nakafocus. Pero kung magpa-focus tayo dito, ipapractice natin siya, magse-set aside tayo ng time for this. Yung sinasabi ng kapatid na, yung sinabi ng Lord, na kinukot ng kapatid na, I will give you life, have it, buhay na ganap at kasaya-saya. That's true. No? That's true. Yung nga lang, marami kasing hindi na-experience because of priorities. Iba kasing priority. At sabi nga natin kanina, sa mga pag-aaral, halimbawa, pag nag-pray, yun din naman ang pinag-pray. For some reason, bakit yung higher things, what matters most, na kapag yun ang inuna mo, susunod din naman yung mga yan, hindi mo siya i-prioritize. Yun ang hirap kasi, kumbaga, nakapokus ka doon sa napakaliit. Kaya ibigay ng Panginoon yan, anytime eh. Pero napakaliit, doon pala nakapokus, you forget na there are bigger things na kaya ibigay ng Panginoon. At yung mga yun, ambon na lang kung tutusin. Sayang yung bigger things. Ayun nga, kadalasan, mali kasi yung priorities. When we pray, kayo mismo, tingnan nyo sarili nyo kapag kayo nagpa-pray. Ano yung lagi nyo pinagpa-pray? Meron bang breakthrough? Teka muna, lagi ko pinagpa-pray na maging flawless ang balat ko. Pag-pray ko naman kaya maging tumalino ako or what? Yun ang lagi ko sinasabi, maraming bumibili ng gamot, pampaputi, pampaitim, pampastraight ang buhok, pangkulot. Ba't kaya madang gustong bumili ng gamot na pampatalino naman? Kasi rin, ang tao kasi, they are prioritizing things na very tiny. Pero yung what matters most, yung nakakalimutan nila. And this really matters most, yung pinag-usapan natin ngayon. No? Katulad sa sinasabi ng ating mga teachers every Friday, pag ito, pinag-aaralan natin talaga i-apply natin as in, all those tiny things na hinihingi natin sa Lord, they will come naturally. No? They will come naturally. So that's why we are studying these things. Darating yung mga maliliit na hinihingi natin dati, in a very, very natural way, na hindi mo na nga hinihingi, ibibigay lang ng Panginoon on a regular basis. Sige pa, Insight ko lang regarding the names of God na napakarami, di ba? Yung lang sa sinasabing ganyan na, sa names of God, kasi sabi ko more than a conqueror tayo. So instead of worrying over things that are not yet to come because of the fear, change the warrior to warrior. Diba? Visualize mo when fear is setting in, visualize being more the warrior.
Kasi minsan, di ba, yung ibang tao kasi, when they set a goal on something, may dream sila, they visualize, they dream on it. So when a dream of us na warrior tayo, anak tayo ng God, we are the son of God. And also second thing, kasi normally narinig ko noong araw pa, no? Ingat ka ha, ingat ka. Take care ha, ingat ka. Ingat from who? From what? From where? Anak tayo ng God eh. Counselor tayo. So ba tayo mag-iingat sa kanila? Silang mag-iingat sa akin. Ito ba? Tayo ng God eh. Yun lang ano ko ang insight. Kasi minsan pag nasabi ka, ingat ka ha. So ang fear mo, naku mag-ingat ako, kakatakot. So ano yung fear? Whereas kung ingat sila sa'yo ha, kasi ano ka ng Diyos eh. Kapangalaga ang Diyos. God can be good, the angel will be good. Kasi andun yung let's face it, kumbaga, pag nag-instill ka ng fear, nandito na yan eh, papasok yung dito eh. So instead na ingat ka, dapat lang God will bless you. Yes. Okay, God bless. Kuya Arma, ay Kuya Ayala. Sinasabi ni Kuya Eric, ang kailangan doon, commitment eh. Oo. Discipline. Dapat to mag-enroll na lang tayo, mag-open tayo na talagang yung official na Bible study. Para ba? Additional units. Para yung commitment nandito. Kasi lagi rin kami late eh. Ay, gusto namin sa asawa ko eh. Tayo eh. Hindi lang na naiinip ako doon sa commitment. Hindi kailangan talaga dito na may discipline. Gusto ko talaga ang Bible study. Gusto ko yan. Paano mo Kuya gagawing positive yung naiinis ako sa asawa ko? Ay, natutuwa ko sa asawa ko. Correct? That's more than conqueror. Hindi, pwede yung mangyari si Kuya. Talaga namang hindi epektibo kung wala sa ating magsimula, mag-discipline. Dapat talaga ito may attendance. Saka may examination. Ay, may evaluation. Iintindihan natin yung pinag-aaralan. Sa bandang uli, meron tayong examination. Oo, hindi ko sabi ko 3 buwan na. Di ba? Additional, sino pa po? Sige. Katulad nung sinabi ni Kuya Bernard kanina na hindi ka magiging mananalo sa battle unless meron kang training. Correct. Definitely, may training ka. Nandun na, meron ka ng chief ng army. Kumbaga, meron kang leader, di ba? Pero ikaw, iti-train ka pa din para lumakas ka. So, yung lahat kung makikita natin, lahat ng mga sa history, ang Great Conqueror ay yung mga region ng training. Sa atin, ang training natin, which is ang training ground natin, is prayer. Kapag lagi tayo sa prayer, diyan tayo lumalakas. Yung faith natin, tumataas siya eh. Kaya pag pumasok ka sa battle, definitely malakas ka. Kung titingnan natin ang panahon ni Jesus, nakita siya ng mga disciple. Mula madaling araw, nag-spend siya, minsan hanggang aga siyang magising, 1:00, 2:00 ng madaling araw siguro. Tapos, pag bukang liwayway na, tsaka na siya mag-minister. Tingnan mo, kapag yung iba, ang battle nila sa masamang espiritu, ang haba, namamaos na sila, in Jesus' name, lumabas ka dyan. No? O pagod na ako, ikaw naman, pastor, ikaw naman. Yung isa naman, sabay na sila, in Jesus' name, talagang nagtatangs pa yung iba, ang dami na. Talagang pakalakasan na ng sigaw, no? Para lang mapalayas yung demonyo. Pero tingnan natin si Jesus Christ sa isang salita, umalis. Kasi mahaba yung time niya sa prayer. So, same thing tayo, bago tayo pumunta sa battleground, dito tayo sa prayer natin. I-battle muna natin dito sa prayer. Para paglabas natin, maliit na effort lang ang kailangan natin. Kasi nandun na eh. Nandun na yung character ng winner. Pag tayo mo doon, winner ka na eh. Na-conquered mo na agad. Na-set mo na yung mind mo, na-conqueror ka. Unless pumunta ka na agad doon, tsaka ka nangangapa ngayon. So same thing gawin natin yung kung anong ginagawa ng Lord. Gumising tayo ng maaga, i-set priority natin yung prayer. Para paglabas natin, in a second, no? Sabi nga, quarter of a second, labas sa mga espiritu, labas. No? Gumaling ka. Ganun lang eh. Walang maraming kasi yung prayer niya, ginawa niya na nung madaling araw. Paglabas niya doon, focus na lang siya ng focus. Akin na tong bansang to. Akin tong ganito. Akin to.
conquered. Ang prayer meeting po, Monday. Monday, 10 o'clock ng gabi, sama-sama po tayong mag-prayer. Additional, okay. Kaya magkapakaroon yung picture na kung saan circle. Actually, nag-impress sa sarili mo yun. Kahit sarili mo, lumayas ka, pero sarili mo yung handa. Actually, yung training dapat sa sarili mo na eh. Hindi sa outside na training. Kaya sabi ni Kuya Alan, panay palabas eh. Yung training o kaya yung kailangan gawin, dapat gawin niya. Pero dapat sa atin naman, ano kaya dapat natin gawin sa umpisa sa sarili natin. Hindi lang commitment eh, dapat tingnan natin yung specific ko yung battle. Ano yung battle ko sa sarili ko? Tama. Ano bang yun, nag-commit ka nga. Pero yung battle ng iba yun eh. Sabi nga, unahin mo sa sarili mo, ano yung battle sa loob mo, at i-deal mo through prayer, personal prayer with Christ. Kasi alam natin na is-fit na sa'yo na eh. Ano pinapalakas mo eh? Pinapalakas mo iba? Hindi. Yung circle mo muna eh. Yung core mo. Tama. Ano ang nagagawin mo? Yes, umpisahan mo sa sarili mo na pumunta sa BS for the meantime. At yung outside, yung asawa, yung family, ano lang siya eh. Yun ngayon, ko-conquer mo. Pag na-conquer mo na yung sarili mo. Kasi basically, pag ito sarili mo, kino-conquer mo yung iba, hindi pa na-conquer sa sarili mo, magsakto pa rin. Yun yung pinakamagandang sa circle. Kung saan, yung carnal, yung mga nasa atin, yun yung basic things na dapat tignan mo. Sarili mo muna, saka ka titingin po, onti-onti palabas, yung inner self mo, pag lumakas na, ano dapat gagawin natin? Yun na, yung sinasabi mo, na maging conqueror, hindi lang sa sarili mo, kundi since na-conquer mo na sarili mo through the particular illustration, wala ka nang lugi doon. Pero pag kinakonquer mo siya, sa sarili mo hindi pa na-conquer, sabi mo nga, May problema kayo doon. Agree ako po doon. Dapat po talaga is conquer mo na yung sarili. Po, kuya. Binabawi ko na sinabi ko na yun. Family pa lang muna. Ano ba talaga? Kasi marami ka patutunan eh. Kaya, ano ba dito? Order in the court. Dapat mawaba ka. Hindi mo natin sinasabi maging maate, maging on time. Okay. Hindi maaga, on time lang, okay na yan. Any additional? At bago tayo mag-close, at talaga po medyo. Actually, dadalawin ko sana, kaya lang sa next Friday po kasi, wala po atang Bible study dahil meron tayo. No? Kaya mabibitin. Kaya sinagad ko na. At medyo. Additional pa po, bago tayo mag-close. Wala na po. Wala, siguro ano po. No? Before na magka-close po tayo, let us remember na ating Panginoong Kristo is ilang beses sa tinukso. Sino po nakakalam na ilang beses po na tinemp ang ating Panginoon? Hindi, sabihin, in a given situation, ilang beses po yan? Tatlo po yung klase ng temptation ginawa sa kanya. Fasting ko yan sa taas na ito. Tatlo po yun. Pero in a given situation, ilan po yan? Pagkatapos po na may panibagong testing bang ginawa ating Panginoon? Never. Isang beses lang po on the record, tinest ang ating Panginoon during the wilderness. Hindi, isang beses lang po nung isang araw po na yon. So, tatlong aspeto ng testing, pat isang araw lang po siya tinesting. Then, the enemy never came back. Hindi siya bumalik. Hindi sinabi doon na after a few months, after a few weeks, tinest ulit ang ating Panginoon. You know why? Before the testing, ito po yung keyword po doon eh. Para sa ano. Normally, naiisip po natin, because Diyos yun eh. Mahirapan talaga talunin yun. No. May keyword po dun eh. Bago testing, ano po yung bago yun? Ang sabi po, anong ginawa ng ating Panginoon? Sino po nakakalam? Before nung pong temptation. Baptism of the Holy Spirit. Tapos ano po sumunod? Fasting. Prayer and fasting. No? Hindi po yun nawawala doon. Before the temptation, nagkaroon muna ng prayer and fasting. Why? Because he knows that he has a great war na harapin. At yung prayer and fasting, yun po nag-ugat upang sa ganon, italunin niya yung kanyang klase kung ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron kayong mga bagay sa sarili ninyo, yung sa secret, dark secret, na hindi niyo matalo-talo. Na lagi po nangyayari po yan. No? Patungkol sa moral, patungkol sa sexual, kahit anong patungkol po yan. Hindi niyo masabi kasi iya kayo eh. You want to conquer it? Prayer and fasting. And God definitely will give you the victory. Salamat, maraming nalangin. Lord, maraming salamat po sa natapos ng prayer, Lord. Yung personal, yung pong supplication at intercession.
At lastly po yung prayer of warfare, O Lord. Alam namin, Panginoon, that you are call us to become a great warrior, O God. At hindi lang po yan, we are more than conqueror. Lord, lagi po namin dinideclare, sapagkat hindi kami mananawa, sapagkat ikaw mismo ang nagsabi. Ikaw mismo ang nagbigay ng tagumpay sa bawat sa amin, Lord God. Marami kami aspeto sa bawat buhay po namin na hindi po namin ma-conquer sa panahon na ito, Father God. But because of your teaching right now, O Lord, we will declare, Father God, and we will defeat the enemies, O Lord God. Because our enemy, they don't have stings anymore. Wala na po siyang laban sa amin sapagkat pinano mo siya 2,000 years ago. At ginagamit namin yung authority na yan to get us free sa bawat buhay po namin. Sa oras na ito, Father God, dinideclare po namin sa amin po mga sarili that we are free, truly free indeed sa mga pagkakakala na siya pong bumabalot sa bawat sa po sa amin. Dinideclare po namin na ikaw lamang amin po Panginoon. Dinideclare po namin na ikaw lang po amin po Diyos na tagapagligtas sa Lord. Simula sa oras na ito, Lord, we will continue conquering ourselves. We will continue conquering our territory, family, works, yung amin pong kaibigan, yung amin pong iglesia. Lahat po yan is our territory, Father God. And start today, Father God, we will conquer that in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, for giving us the victory. Salamat, Panginoon, for the truth na siya pong pinayag mo sa magang ito, Father God. Maraming salamat. Hindi lang po yan makapakinig kami sa amin pong tenga. Ipasok mo sa bawat puso po namin upang sa ganun mas maging doer kami ng mga salita po ninyo, Lord. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagluwalhati, ito po dalangin namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sorry po, extension tayo.